Guys, good morning, good morning. It's another day and another blessings po para sa atin. So guys, magtuturo naman ako ngayon kung paano po natin may iwasan yung tinatawag nilang virus sa mga laptop natin. So guys, papakita ko po sa inyo kung saan po pinaka-safe pwede mag-save ng mga files para maiwasan natin yung tinatawag nilang corrupt yung files natin, corrupt yung OS ko, hindi ko na ma-backup yung or ma-recover yung mga files ko. Saan nga ba pinaka-safe mag-save ng mga data or mga importanteng files natin? Alamin po natin dito sa video nito. So guys, alam natin lahat na ang Windows ay napaka-prone sa viruses, lalo na pag wala tayong antivirus sa ating mga system. Paano nga ba natin maiiwasan ma-corrupt or ma-infect ang ating mga files? Saan nga ba natin pwede ilagay or save ang ating mga files? Tuturo ko po sa inyo kung saan at kung paano natin ito gagawin. So guys, by default, pag bumili tayo ng laptop, ang mga files po natin, magsisave po yan sa C drive. Kung familiar po kayo, so desktop, my documents, downloads, pictures, etc. etc. Yan po lahat by default, ang location niya ay nasa C drive. So guys, saan nga ba safe mag-save at mag-keep ng mga files? Walang iba kung hindi sa D drive guys. Kasi ang C drive guys, nandyan lahat. Nandyan po ang ating operating system. Diyan po nakasave. Lahat po nakalagay sa ating C drive. Ang applications at kung ano-ano pa. Pag nag-install ka ng software from website, papasok po yan sa C drive. At tandaan po natin na napaka-prone po sa viruses ang C drive. Ang mga virus po ng system, lagi yan nakadikit sa mga application or software na yung mga dinadownload natin sa mga open website. Pag yan po na-install nyo at may dalang virus, automatic guys, lahat ng nasa C drive nyo mako-corrupt. Pag ang files natin nasa D drive, safe na safe po yan. Paano nga ba natin maililink ang desktop, downloads, documents at music, pictures sa D drive? Yun po ang ituturo ko sa inyo. So guys, punta lang po tayo sa search option, enter D, semicolon, and then hit enter or press enter. Sa D drive, magkikreate tayo ng bagong folder. Para sa mga baguhan or sa mga beginner, right click lang, select nyo new options, at select nyo folder. Rename nyo lang yung folder, depende po sa taste nyo kung ano pong ilalagay nyong file name or folder name. Pwede nyo ilagay my data, my important files, etc. etc. So sa loob ng folder guys, create tayo ng bagong folder ulit, which is desktop, documents, downloads. Kung gusto nyong i-add, pwede kayong mag-add ng music, pictures. Kasi sa akin, 3 lang ang nilalagay kong folder, which is dun ko po nilalagay or ni-store yung mga important files ko, which is yung desktop, documents at downloads lang. Pero nasa sa inyo yan guys, kung gusto nyong i-add yung music, picture, favorites, or kung ano-ano pa mga folder. So paano nga ba natin to ililink? So open lang natin ang desktop folder. Copy natin yung path, which is yung nasa itaas. Right click natin sa gilid kung may mapapansin nyo. Meron tayong desktop options. Right click nyo lang, select nyo yung properties. Tapos sa option, may makikita kayong location. Paste nyo lang dyan yung path na kinapi natin kanina. So guys, same lang din ang gagawin natin sa ibang folder. So open nyo lang din yung my documents na folder. Copy nyo yung path. Kung makikita nyo sa gilid, merong documents option. Right click lang. Select nyo yung properties. Tapos dun sa option, open nyo yung location and then paste nyo lang yung path. So guys, ganyan lang ang gagawin natin in every folder. Depende po yan kung ilang folder po ang i-add nyo. So guys, gawin lang natin ito. For sure, safe na safe po ang files natin. Makorap man ng OS, i-format man nila, at least C drive lang ang for more ideas po sa mga susunod natin upload na videos. Bye bye!